Mic test, hello, hello. So, yun na nga, no, guys, no. Dahil nga nasuspindi ako, meron na akong time para gumawa nung sinasabi ko nung mga nakaraan ko pang video, nag-tutorial kung paano magpalit ng address, no? Kasi sunod-sunod na po yun na na-encounter ko na parcel na kinakansela lang, no? Sa kadahilanan, si customer ay lumipat na sa ibang location. Si customer ay umalis sa trabaho, lumipat na ng trabaho. Di ba? Hindi in-update yung address. Then, pag tinatanong ko, in-update naman daw nila. Pero hindi daw nababago. So, hindi ko alam kung totoo. Pero may mga nagsasabi din naman sa akin na hindi din daw talaga mapalitan. So, ngayon, either way naman, ituruan ko na rin kayo. So, yan. Kunin niyo yung mga cellphone nyo. Then, pindutin nyo yung Shopee app nyo. Yan. Shopee app. Ayan. Sa home, makikita nyo, sa bottom right, no? Bottom, pinakababa, right, kanan, ng screen nyo, yung Me. Pindutin nyo yun. Ayan. Ayan ang lalabas, no? So, ang susunod po, ay pindutin nyo po yung, ito, sa top right naman, no, o sa pinakataas kanan, ay yung parang gear settings po yan. O, ayan. Pindutin nyo po yun, yung parang bilog na may ngipin-ngipin. O, pindutin nyo yun. No, ayan. Tapos ito lalabas. Andyan na lahat ng mga kailangan mong palitan, no, pagdating sa Shopee app mo. Then, syempre, ang target naman natin ay address lang naman. O, pindutin mo yung address. O, ayan. Ayan ang lalabas. No? So, marami nagsasabi na inedit na daw nila pero iba pa rin daw, hindi daw nalabas, no? Kahit i-default daw. So, ganito gawin po natin, guys, no? Mag-add new address ka na po. Gets mo? Add new address na po. So, pinaka-the best nga po pala dito bukas yung location nyo nang sa ganun makuha ni Shopee yung exact location mo lalo na pag nag-pin na tayo. Gets nyo? Okay, sige, ito na. Sumunod na. Ilagay nyo po yung full name nyo or kahit anong name, pero at least alam doon sa tinitirahan nyo o doon sa location nyo, no? Kunyari, ang nickname mo ay Burikat. Alam doon sa loob o sa location na yon na ikaw si Burikat. Hindi yung pagdating namin doon, kay Shopee pa kay Burikat, sasabihin nila, sino si Burikat? Wala kaming kilalang Burikat. So, kung gagamit po tayo ng nickname, at least alam po nung mga kasama mo doon sa location, no? Ng pamilya mo, ng mga katrabaho mo, ng mga ka-boardmate mo, no, 'di ba? Nang sa ganun hindi naman kami nahihirapan, no? At naiiwasan yung pagkalito. Gets? Okay, susunod. Phone number. Make sure nyo naman po na gagamitin yung number o ilalagay nyo dito number is, una, nakakatanggap ng text. Pangalawa, nakaka-receive ng tawag. So, mostly ngayon, may mga number akong hindi daw nakaka-receive ng text at hindi daw nakaka-receive ng tawag. Ewan ko, no? Pero, ito lang ang sigurado ko, dito SIM, hindi po yan natatawagan. Fight me. Fight me. No, so, yun lang, no? Please lang po. Alam naman natin na hindi naman sa lahat ng pagkakataon online kayo, di ba? So, bukod sa in-app messages, pinakamainam pa rin po ang contact number para doon tayo mag-interact, di ba? Kasi ako, tulad ko, aminado naman ako sa area ko, mahina ang signal, no? So, pagka ganon, hindi ako masyadong nagamit ng in-app messages kasi hindi siya naglo-loading sa akin, hindi siya nag-o-open, no? So, mas prefer kong gamitin yung text message and phone call. Gets? No? Di ba? Tama naman ako doon, di ba? So, ilalagay yung number, yung natatawagan, nakaka-receive ng text. Yung pakipakinabang, no? Then, ayun na nga, no? Pagdating sa address, ayun na, ilagay nyo na. Oh, ito yung mga lalabas pag naglagay ka ng address. So, syempre, kung ikaw ay taga Luzon, pipili ka doon sa Luzon, North or South. Oh, sige, sa South Luzon. Okay. Pipiliin mo naman kung saan kang tawag dito, probinsya. Kung ako ay South Luzon, probinsya ko. Example, Laguna. O, ayan. Saan ka sa Laguna? O, ayan, pipiliin mo. Andiyan na yan o. Andiyan na lahat yan.
For example, Santa Rosa City. Ayan. Then, anong barangay ka sa Santa Rosa City? Di ba? O, ipili natin, labas. O, kunyari, ito, labas. Ayan, o, di ba? Kusa na siya naglagay. Then, postal code. Ano ba postal code dito? Ano ba postal code natin? 4026. Zip code yan, tulig. Postal code Laguna or Santa Rosa. So same lang ba? So same lang pala ang postal at ang zip code. So ang zip code ay ayun na, 4026. Okay, sa Santa Rosa yan, ha. Then eto po, no, dito na yung itatype mo yung street name, building at house number. So eto po guys, please lang po na pag mag-i-indicate tayo dito o magta-type ko, kumpletuhin nyo naman. For example, block 9 lot 99. Okay, isama nyo naman yung kung anong phase kayo. Kunyari, phase 5. Okay, phase 5. Tapos kung anong subdivision. O example, Neckwick subdivision. Yan. Kukumpletuhin po natin nang sa ganun hindi po nalilito o hindi po naliligaw yung parcel nyo. Hindi yung block 9 lot 99 phase 5. Okay. Saan subdivision ka, di ba? Kukumpletuhin po natin, no? Nang sa ganun, rumekta yung parcel sa iyo, pati yung rider. Hindi pwedeng block 9 phase 5 Neckwick subdivision. Anong lot ka, di ba? Sa isang block, napakaraming bahay. Alangan na isa-isahin namin yon, di ba? Ba't di ka mag-text? Ba't di ka tumawag? Hindi nga na, parang diretso na di ba? So next, basta yan, example yan, nakumpleto na. No? Type ulit natin. Block 9, lot 99, phase 5, Neckwick subdivision. Ayan. After po nun, no, may lalabas pong ganito. Ayan na, yung pin ng location. So, kailangan tama po yan. So, kung mali man yung example ito, mali yung pagkakatutok. Nakatutok siya sa Rizal Boulevard. So, isusud mo lang yun. Malapit lang naman sa amin. Isusud mo lang. No? Asan bang West Drive, Buena. Yun. Itututok ko sa akin. Yun. Yun yung address ko. Itinutok ko yung pin location. The best po yan kasi diyan po papasok yung parcel sa zoning, no? Kasi po kami po mga delivery rider ay for example sa Shopee Express, meron kami sinusunod na zoning, no? So, pinaka the best na rin talaga na maitama mo para precise, no, yung delivery o walang pagkalito pagdating sa delivery rider. Okay, sige, confirm na natin. Okay, confirm. Ayos na, nakatutok na. Then, lagay na lang natin ito, Neckwick. Pangalan. Number. Okay, ayan, kunyari, number, kompleto, ayan. Then, ilagay nyo po siya, set as default address. Checkin nyo po yun. Ipipindutin nyo po yung bilog na yun para mag-green. So, ito na po yung magiging default. Once na pindutin ko ito, na submit, ito na po yung magiging pinaka-address ko na gagamitin pag umo-order ako sa Shopee. So, syempre, ile-label mo rin yan kung yan na ay work or home. Pinababa. So, kung work, plus trabaho ka, work ay lagay mo. Kung bahay mo yan, edi home, then submit. After nun, andun na yon. Ayan na. So, naka-default na yan. Gets nyo? Ayan na lahat yun. Kompleto na. Kung may dadagdag ka pang address, pwede naman dagdag mo lang para kung sakasakali, pwede naman yung palitan lang. Ayan, no. Submit. I-default natin. Okay, Neckwick. Set as default. Kunyari, gagamitin ko yung isang address ko na nakasave. Pero lang, pindutin mo lang yung default. Tapos submit. Ayun na yun. Mapapalitan na po yun.
doon na po yung papasok. Di ba? Napakadali lang. Napakadali lang, no? So, may mga, tulad nga ng sinabi ko kanina, no? May mga nagsasabi na kahit i-default daw ay hindi daw po gumagana. So, ito na lang po ang masasuggest ko. Gumawa na lang po kayo ng bagong account. Labas sa tiyan mo, naka-video. Oh, takik, ang laki ng unit eh. Hindi makakat yun. So, yun na nga guys, no? Maraming salamat, no? Sana may natutunan naman kayo sa akin. At share natin to guys, no? Nang sa ganun marami makapanood. Then, ngayong araw din gagawa din ako ng video tungkol, no? I-update natin yung ano, kasi last 2 years pa ata ako nag-update, no? Nag-upload ng tungkol sa return refund. So, gagawa ulit tayo dyan, no? Gagawa ulit tayo. So, yun, hanggang dito lang muna tayo guys. Tulad ng araw-araw ko sinasabi, pag-iingatan ng inyong mga sarili. So, yun. Ciao!